Yung mga mali na akala mo na nangyari sa ating classmate, di ba? Isa pala yun sa nakatulong kung nasaan ka ngayon. Isa yan sa nagpatibay, kaya ka hanggang ngayon andito pa. Yung dating maraming beses kang naloko, di ba dyan ka tumalino para malaman? No? Hi classmate, katatapos lang po namin mag-gym and ito nga ngayon kami, sabi ko, naisipan ko pagkatapos nilang kumain, vlog muna kami. Kaya tara, makinig kayo sa magiging usapan po namin. Sige Doc, i-ready mo na yung gusto mong itanong dyan. So, since classmate, ikaw isa sa pinaka-sought after na social media influencers. Ano yun? Sought after? Sought after, yes. Anong ibig sabihin nun? Parang tinatangkilik ng karamihan right now. At ang ganda ng mga contest mo. Ito classmate, curious lang din. Yung engagement po ba sa social media from TikTok, Facebook, Instagram, sa kada bansa kaya ba siyang ma-manufacture? Like, makukontrol ko, ito lang gusto naming lumabas sa feeds, like spread negativity lang din. Or kaya naman siyang makontrol ng tao. Kasi mostly parang ang lumalabas lang din sa feed or timeline ng normal na tao is not highly engaging or educational. Karamihan entertainment purposes. Ay, actually, pwede siyang kontrolin. Bottom line, parang, di ba, tayo nga minsan, pwede natin kontrolin yung comment, kung alin yung comment na gusto mong tanggalin, alin yung pwedeng ipalabas mo. Ganon din sa social media, kaya nilang i-manipulate kung ano yung gusto talagang ilalabas nila. Pwedeng ganon gawin yan eh. Or pwedeng medyo nahirapan lang ng konti, yung dapat na ayaw nilang ipalabas, pwede yon. Pero, ang tao talaga mas mahilig sa entertainment. Naturally, we are inclined for entertainment because number one, may tinatawag siyang instant gratification. Nakukuha mo agad yung gusto mo pag sa entertainment. Na normally, mapapatawa ka, di ba? Ganun lang naman yung kasimple. May instant gratification. Second, may tama ng dopamine. Ang entertain, kaya nga gustong-gusto natin yon. Kaya maraming taong instead isolve yung problema, maglilibang na lang. Kasi that is instant gratification. Dopamine ang naano sa nila na nakapapalitan, malungkot ka, nanood ka, masaya ka na. Kaya lang, andun pa rin problema. Kaya anong gagawin mo? Maghanap ka na naman ulit ng magpapasaya sa'yo para matabunan naman yung lungkot. Second, ang educational or education, medyo time-consuming siya. Kailangan mo ng focus at medyo dedication talaga pag nakikinig ka. Parang ako, may times din naman ako na pag nanonood ako, pag tamad ako mag-isip, ang gusto kong panoorin action. Doon ako pinagtatawanan ni Tin. Kasi ang action, nagsusuntukan, nagbabarilan, yun lang, tapos na. Pero pag medyo nagsisipag ako, gusto ko yung medyo mga malalalim. Yan ay may mga natututunan ako. Pag alam ko, naka-ready ako. Kaya in short, ang entertainment, mas madali kaysa sa educational. Kaya mas nagkiklik ang entertainment sa majority ng tao. Kasi, number one, nakukuha mo na agad yung gusto mo at hindi mo na kailangan ng 100% attention para gawin yan. Follow-up question po doon, classmate. Ano ang long-term effect naman sa tao? Kung puro lang entertainment, kasi sabi hindi ka magkakaroon ng changes sa life. Na, ako, di ba tinuturo ko nga na ako normally nagbibisyo ako. Pag natapos ko na yung problema, ibig sabihin, normally, it is a celebration ng pagkapanalo ko, na-solve ko yung problema. I never do vices for the sake na kalimutan ko problema ko. Kasi end of the day, haharapin ko yun eh. Alam kong haharapin ko yun. Bakit ko papapatagalin? Parang ako dati may mga nangyari sa akin nung medyo loko-loko pa ako. May mga nanghahunting sa akin. Kasi nga, yung mga uso-uso, yung away-away. Isa naririnig na hinahanap ako, pinuntahan ko. Pumunta ako kabilang subdivision kami, Doña Maria Cel, Don Silya. Pinuntahan ko, nakita ko nagtatamboy sila, lumapit ako, sabi ko, hinahanap po daw ako. O ano, suntukan kami doon. O di, natapos, after suntukan, bati na kami. Di ba? Parang, nadala ko yung gano'n na mindsetting na hanggang paglaki ko, pag meron akong problema, harapin ko. Kasi nga, naranasan ko rin dati nung may mga trouble. Tago ka ng tago. Ang hirap sa pakiramdam. Hindi ka makapaglakad-lakad ng maayos. Tapos yung kaba mo palagi nandun. Kaya doon na-trained ako because of that early experience na harapin ko na kung ano dapat kong harapin. Yes, nakakatakot. Yes, nakakakaba.
Pero mas lugi ka naman yung araw-araw na maliliit na kabay. Mas lugi ka naman yung araw-araw na maliliit na lungkot. Or yung binabangungot ka, biglang maalala mo, teka, may problema pa pala ako. Tapos nahirapan ka matulog, teka, may problema pa pala ako. Tapos papatagalin mo pang harapin. Kaya harapin mo na, oo, nakakatakot, oo, nakakaba, oo, minsan di mo alam kung ano mangyayari, pero dulo, harapin mo lang. Lagi ang dulo niyan, mas maganda ang mararanasan mo dyan kaysa sa sitwasyon mong tinatakasan. Okay, thank you, classmate. Another question naman, since na sobrang uso ngayon ng mga AI and robotics. Yung future ng AI and robotics, very promising. Kasi sa mga malls, may mga robots na nagsuserve. Naglilinis. Pero parang sa normal people, threat yun kasi possible mawalan sila ng trabaho. Another thing, parang prediction, in the next coming 3 or 4 or 5 years, yung mga nasa BPO, pero I'm not sure, yung mga sa BPO ay mga AI. Teachers, parang even, mapapalitan sa sila. networking meron akong isang friend na isa sa pinakamagaling na developer ng AI dito sa Pilipinas. Siya yung kaya ng kopya ng boses ko kasi kaya kang pag-aralan ng AI, titingnan lahat ng posting mo, paano ka mag-post, paano ka mag-reply, titingnan lahat, tapos magkakaroon na ng sariling personality si AI na katulad mo. So technically, parang i-clone ka mismo i-clone ka ng dahil sa mga AI. lahat ng post mo. Pati boses mo. Kasi may hindi ko lang kung na-send ko sa inyo sa isang GC na ang nagre-reply na boses ko, pero hindi naman ako. Kaya na nila mag-type. Di ba, meron mag-type ng, example, mag-type ka ng certain messages. Pero babasahin yun, ang naglalabas, nagsasalita na ako na. Yung tapos, boses mo na mismo? Boses ko mismo. May gano'n na hindi ko lang, nasend ko yun sa GC, hindi ko lang alam kung saan ko GC na-send. Basta sinend ko yun, kasi may gano'n na. Tapos meron na rin kaya mag-reply na parang, apply pa mentor po, magre-reply AI. Pero parang ang reply, parang ako. Kasi napag-aralan, hindi pa naman siya sobrang perfect. Pero nangyayari na siya. Oo. Anong nakikita mo po, classmate, na advantage doon at disadvantage sa akin, naman? lagi naman advantage lagi naman ang life naman natin as time goes on, lalo na nagiging komportable at gumaganda. End of the day, yun naman talaga totoo. May fear palagi, pero yung fear naman yun, ano bang, kumusta ba tayo kaysa kumusta tayo nung unang panahon? I'm sure mas medyo katulad yan ang pagre-research, ilang segundo na lang. Dati naranasan ko pa na nagre-research ako. Pupunta ka pa ng library classmate, magbabasa ka ng libro. Minsan naka-1 oras kang basa ng libro, wala pala dun yung hinahanap mo, hanap ka na naman ng iba. Right now, isang type nandun na Di ba yung pinapagawa pa tayo sa essay na, okay, you need to write 100 words explaining about leadership, blah, blah, blah. Di ba? Ilang beses mo. Ako, ulit-ulitin ko pa minsan yung mga words para lang humaba, matapos ko lang yung 100 words na yun Right now, i-type mo kay AI. Ang bilis. Tapos na lahat Kaya, yung in terms sa takot na baka mawalan ng trabaho mga tao, it is just like pandemic, classmate. Maraming nawalan ng pinagkakakitaan, pero ang dami kong kilalang yumaman. Ako, kakabot ako classmate ng ulo. Isa kami sa kumita ng malaki nung pandemic days. Ito yung kinita namin. May mga kaibigan ako, ito yung mga kinita. Ibang industriya sila. Sabi ko, pambihira, ba't hindi ko? Kaya, grabe. Sobrang nagbibilyon ng sales sila every month. Tayo, kaputukan natin sa company 2021. Buong kumpanya to natin. Nag-almost ilang billion tayong sales sa isang taon. Sila, nagbubuan-buan. Hanggang ngayon, nagsimula sila pandemic days. Kaya sabi ko, grabe, classmate. End of the day, gusto ko lang pong sabihin, totoo may mga mawawala ng trabaho, pero may makikreate na panibagong trabaho. Sino yan? AI developer, magkakaroon ng trabaho. Mga call center na naghahanap sa ethics, di ba? Di ba parang Facebook, may ethics pa rin. Yung mga nagbablock, yung mga di ba may downlink kang before na sa TikTok, di ba? Anong trabaho niya? Yung sabi mo, siya yung nagbablock or nagbaban. Sila yung nagko-control ng contents ng tao. Di ba? Ganon. In short, meron pa rin. Hindi naman pwedeng magfa-function. Wala pa naman siguro tayo dun sa point na ang gumagawa ng robot na rin. Nang nag-iisip, robot na rin. Wala nang human interaction Wala pa naman sa ganon Tapos dulo sa akin, ang AI,
lalong magiging maganda kasi hindi ko na maalala kung saan ko ito nakita or nabasa. Magkakaroon ng tinatawag na AI na inodoro. Na pag nagpupo ka, yung pupo mo, madidistinguish na niya kung anong sakit mo. Tapos, ididiretso na niya sa hospital or sa doktor mo na prescribe ka na kung anong kailangan mong gamot. May ganon. Yung rep mo, nag-o-order ng kusa sa grocery. Kasi kung censored siya lahat Example, yung nilagyan mong program, okay, yung itlog, pag 3 na lang ang natitira, umorder ka na. Diba? Kumbaga, kung may lagayin ka lahat na may sensor at identified kung ano yun, andali gaganon na lang. Pagdating ng oras na yung food na gusto mo, di ba may mga ganun ang dinidevelop ngayon na nagluluto, hindi pa naman siya sobrang perfect, pero doon kasi tayo papunta lahat Hindi ko lang alam kung gumagawa pa siya ng mga vlogs right now. Si Jason Silva, kung tama pagkaka-recall ko. Jason Silva, siya ang pinapanood ko na nakikita ko yung future, yung integration at combination ng AI at ng human, ng tao, na maganda. Sabi ko, may isang theory lang naman to, classmate. What if tayo pala yung pinakadulo ng AI? Bumabalik lang tayo. Kasi parang ang kamay mo, di ba, pag pinutol mo, ipagdikit ulit, nag-regenerate. Tama, nurse ka, no? Tama? Hindi po. IT graduate. Yung nurse kasi, si Kim, kausap ko na, nagre-regenerate Gaano katalino? Ba't siya kumukusa? Ilang ang veins natin dito, gaano karami at kumukusa siya? Di ba, what if tayo yung pinakadulo pala? Na umulit lang na hindi lang natin. Di ba may Akashic record na yun ang nandun lahat ng memories natin na what if doon lang naman tayo pupunta Kasi di ba may creator. Mag-iba-iba man tayo tawag kung anong paniniwala natin sa creator na tinatawag natin, but we all believe that there's someone or nag-create nito. Then kung gano'n siya katalino, tingin mo may mali sa nangyayari sa atin. Parang tayo din, paliitin natin. Yung mga mali na akala mo na nangyari sa ating classmate, di ba? Isa pala yun sa nakatulog kung nasaan ka ngayon. Isa yun sa nagpatibay, kaya ka hanggang ngayon andito pa. Yung dating maraming beses kang naloko, di ba dyan ka tumalino para malaman. Parang ito, sabi na nakakatakot kasi hindi mo na ma-identify ang AI, anong tawag niyan, yung AI sa tao. Ngayon, ang dali pa rin i-identify. Pag nanonood ako ng TikTok, pag dumadaan ang ni Joe Rogan, hindi to si Joe Rogan, kahit boses ni Joe Rogan. Pero hindi naman, kasi una, minsan kilala mo naman yung tao Pag kilala mo, alam mo, hindi niya to sasabihin basta-basta. Second, hindi naman pantay na yung bukaan ng bibig sa words na sinasabi, di ba? Maraming ganun. Kaya, tatalino pa rin naman, di ba? Parang ngayon, sinong naunang tumalino, magnanakaw o pulis? Magnanakaw. Kasi sila yung kailangan mag-level up. Maghahabol yung pulis. Pero makakahabol. Ganun pa rin naman tayo. Makakahabol tayo. Kaya, we need to be excited for the next, sabi nga, we are lucky na ma-witness na yung ganitong changes from, masabi natin barbaric na from noon, ang laro natin, physical, ngayon more on puro na computer. Parang ganun to. Walang mali. Para sa akin, everything is happening sa tamang timeline niya. Wow. Grabe. So, ang dami kong natutunan sa AI robotics. Speaking of changes naman, classmate, from the previous administration to the current administration, ano naman comment or feedback mo sa politics na nangyayari sa atin ngayon? Una, nabudol. Isa ka rin ba doon, classmates, sa nabudol? Oo. Hindi kasi akala ko yung continuity ng Duterte na mga plans. Kasi excited ako dun sa magkakaroon ng subway ang Pilipinas, di ba? Sobrang excited na nasimulan na ngayon. Walang budget ngayon na 2025. Zero budget halos yung baka matutuloy ulit yung 2028. Nakakalungkot kasi yung tambayan natin dito, yung Metro Walk. Sarado na. 80%, 90% ang sarado. Di ba? Dahil tatamaan nga ng anong tawag niyan? Subway. Metro Subway. Anyway, dulo tayo. Wala, siguro sa akin, classmate, ang gusto ko lang masabi, I'm not saying I'm perfect, kasi nabudol nga tayo. Pero sana mas maging tayo kung paano tayo bumoto ng tama. Kasi lalo na, tuturuan kayo ng konti ng hack ng mundo. Una, maniwala kayo sa hindi, in-orchestrate ang pagiging mahirap. Parang may mga iba't ibang
Sectors. I think so, Sectors. sector. Na nakadesign siya na ang tao para lalo pahirapin, para maging mahirap. Kasi classmate, unang-una, hindi magiging functional ang isang society kung lahat mayaman. Kasi wala ka nang mauutusan, wala nang magiging workforce. Totoo din naman yan na sinasabi kasi di ba turo kami ng turo paano yumaman. Ang comment ng iba, paano na lang pag lahat na lang mayaman, sino magtatrabaho? Totoo talaga, hindi talaga lahat. Lalo na yung mga nagsumasagot ng ganon, sila yung magiging mahirap yung mga ganon na mentality. Paano na pag lahat? Tinuturuan ka na nga kung paano ka yumaman, pumapalag ka pa, di ba? Labo mo naman kausap. Anyway, sa akin, meron mga na inaanon tao lalo maging mahirap. Kaya nga papansinin mo, classmates, sino ang laging focus ng politician? For the poor, for the poor, for the poor. Laging para sa mahirap. Kasi ang mahirap, madaling i-manipulate. Sayaw-sayaw ka lang, diba? Sining sumasayaw ngayon. Bong Revilla. Hindi. Imago ngayon, isang action idol ko pa naman yung action sa gano'n. Ang ganda, ang lupit ng sayaw niya kasi. Siguro nakakailang beses ako Robin Padilla ba yan? Hindi rin. Tumatakbo. Lito Lapid? Tumatakbo na si Lito Lapid pa rin. Si Philip. Ay, Philip Salvador. Okay, Philip Salvador. Ang cute niya tingnan Labi ko, ang bihira yan. But anyway, try to imagine this, bakit nila ginagawa yun? Kung iisipin mo, para saan yun? Tinatakbo niya senator, di ba sanang ipakita niya yung talino niya, yung pinag-aralan, yung achievement niya. Pero why they do that? Kasi yun ang magko-connect sa mas maraming, mas makapal na mga voters. Now, dulo sa akin, balik tayo ba ako mapahaba pa kung saan ako mapunta. Ang ko lang, classmate, is sinasadya tayo maging mahirap para mas madali tayong manipulate. Ngayon, ang pag-uusapan natin, maniwala kasi hindi, nasa sayo yan. Opinion mo yan. I respect it. Pero ang tanong, paano mo siya mahahack? Paano mo mahahack na hindi ka maging katulad ng majority? Kasi ako personally, I tend na kahit paano, hindi man siguro nakalabas na ako ng totalism matrix, di ba? Pero at least kahit paano, hindi naman naging sobrang normal yung life ko. Naging medyo at least komportable, nagagawa ko yung mga bagay na gusto ko, nakakapunta ako sa mga gusto ko, at a very young age nagawa ko yon na pwede pala. Kaya lang, ano yung dapat na gagawin? Unang-una, basagin mo yung normal na mentality. Huwag mong gawin yung ginagawa ng karamihan. Huwag mong basahin, panoorin yung pinapanood ng karamihan. Di ba parang, don't get me wrong again, hindi natin dapat masyadong ina-idolize yung mga entertainer. Hindi ko po sinasabing mali. Kasi ako mismo, minsan, di ba, nanonood din ako ng concert, kasama ko rin si Tit. Wala kang choice. Ano tawag dyan? Pero ako, honestly, mas ang hanga ko sa mga tao na pwedeng makatulong sa akin. Pwedeng makapagpabago ng buhay ko, pwedeng makapagbago ng pananaw ko. Yung nag-i-entertain, dadaanan lang yan. Pero wag mo masyadong, di ba, may mga tao na buong buhay nila nakikipag-away sa basketball, nakikipag-away sa mga ganyan na parang I feel it na sobrang babaw. Pero sorry po sa mga fanatic. Pero for opinion ko po to, tanong niya, sagot ko. Kasi may mga ibang sa SOCME, di ba, biglang parang mambabash na mga opinion ko to, ako nga tinatanong di ba? Parang yung tanong sa akin, ano yan? Diskarte, diploma. Ako tinanong yun ang sagot ko, ano magagawa? Di ba, pumirang tao. Kaya kahit bali-bali kapag may nagtatanong sa akin, firm ako sa sagot ko kasi, bottom line, ibang topic yun, firm ako sa sagot ko kasi yun ang ginawa ko sa buhay ko. Ang sabi ng iba ka naman, iba sila. Ako nga ang tinatanong. Alam nga naman ang isasagot ko, yung tungkol sa ibang tao. Kaya ako yung tinatanong. Kaya sa akin, para ma-hack nyo po, una, kailangan yung alagaan mabuti ang health nyo. Huwag kayong kumain ng mga unhealthy pagkain kasi unhealthy foods results unhealthy thinking. Unhealthy thinking results unhealthy na buhay. Okay, ganun. Kasi napaka-importante, classmate, na even yung pagkain. Dapat kumakain ka ng tama. Tignan mo kami, galing kaming gym. Minsan, sino yung may ka-meeting ako. Naglalakad-lakad na kami, nabot kami 2 oras naglalakad. Ang dami namin napag-usapan ng magaganda. Lumalabas yung mga pinapaintindi ko. Ganyan. Tapos classmate, ang tama at mali, tanungin mo muna sarili mo kung tama ba talaga siya o mali. Huwag kang maniwala na mali siya kasi sinasabi lang siya ng karamihan. Kasi what if sinasabi lang siyang mali para ang tao hindi talaga mag-level up. Na kaya nga sinasabi ko na ang daming bawal sa atin. Bawal ganito, bawal mangarap, bawal ganito. Parang di ba, minsan, ultimo,
mangarap mong yumaman, masama ka, di ba? Parang, what if sinadya yun para limitahan tayo? Na para hindi ka mas mangarap ng mas mataas. Kasi pag nangarap ka ng mas mataas, pwedeng kakompetensya mo sila. Kasi what if ang totoong may-ari pala ng Pilipinas, kukonting pamilya lang din. O, kung kukonti lang din naman, kung ikaw aangat, makikihati ka pa sa pie nila, makikikuha ka pa sa kinikita nila. What if kung lahat tayo nasa baba lang, sila lang yung marurunong, sila lang nakakaalam, di sila lang nasa taas. Kaya nga, yun na ko classmate na maging healthy, mag-exercise. Kailangan nyo everyday na nag-grow kayo. Kailangan nyo may mga pinapanood ka, na nag-grow ka, natututo ka. Kailangan may mga ginagawa ka na makakatulong kung anong field ka man, makakatulong for you to grow. Kasi katulad sa akin, ang dami kong dinevelop na hindi ko naman ugali, hindi ko skills. Pero since kailangan sa industriya na ginagalawan ko, napilitan ako i-develop. Parang kanina tayo, di ba? Habang naglalakad, nakita natin si Aldep, gamit niya, pick up niya. Ilan yung sakay sa likod? Nabilang mo ba? Siguro mga 15? Masarap. Mga 15, 20 siguro yung nasa likod niya. Plus nasa loob pa. Oo, loob pa. Ano ba sinabi ko sa inyo na tingnan mo siya, mina-maximize niya yung resulta niya. Kaya possible itong taong to, malayo talaga magiging resulta nito kasi mina-maximize niya kung ano meron. Kaya classmate, itong advice ko to, hindi to ma-appreciate ng lahat. Kasi hindi to advice for you to become a normal, for you to become an average. Advice to ng isang tao na hindi ko alam kung magbubuhat ako. Advice to ng isang tao na naging magaling at sobrang successful sa pinili niyang field. And for me, pare-pareho lang ang mindsetting ng lahat ng tao na naging successful sa current na field na ginagalawa nila. You need to work hard, you need to work smart, you need to upgrade. Diba? Pare-pareho lang yan. Kaya yun ang classmate na about sa politics natin. Magtulungan tayo na matuto tayo, ma-educate natin ang kapwa Pilipino kasi hindi natin mailuluklok yung tamang politiko kung mas marami pa rin sa Pilipino ang hindi marunong mamili kung sino ang dapat na iboto. Again, hindi ko sinasabing perfect ako, pero isipin mo kung sa susunod ang titingnan natin credential. Kasi ako, ang mali ko naman nung sa current na baka sinuportahan, si katanding na si Sara Di okay na yan Di ba? Parang ganon. Hindi ko rin alam kasi I'm sure baka imbubesin nyo. Sino pa bang kalaban nila? Si Bongbong, si Lenny, si Kiko. Isko. Isko Moreno, Manny diba? Pacquiao. Parang yun. Basta sa akin, sana mailagay natin, yun ang winning wish ko, mailagay natin sa tamang pwesto ng mga politiko yung mga karapat-dapat. Kasi ang laki ng potential ng Pilipinas. Sabi ko nga, lagi sinasabing mahirap ang Pilipinas. Pero would you really believe na mahirap ang Pilipinas? Hindi talaga siya Ayaw lang aminin na mayaman ang Pilipinas kasi baka maraming maging kakompetensya. Kaya yun lang. Sa aking classmate siguro, yun ang munang advice ko sa iyo. Baka napahaba na kami. Kaya may gusto ko bang sabihin? All goods na ako, classmate. Yun. Pakita ka muna dito, Jeboy, para makita ka rin. Ito po yung kasama ko sa likod. Yan po yung naging director po namin right now. Kaya sa aking classmate, tulong-tulong tayo na matuto, tulong-tulong tayo na ma-educate natin ang bawat isa. Tulungan din natin ang kapwa Pilipino natin. Always remember this, education will never stop inside the school and it will never stop na dahil nakagraduate ka na. Education is a lifetime na ginagawa. And ang education po, matututo ka sa lahat ng klaseng tao. Matututo ka sa may mga successful at pwede ka rin matuto sa mga hindi. Pwede ka matuto sa bata at pwede ka rin matuto sa matatanda. Kaya sa akin, wish ko, sana sa lifetime ko to, makita ko pa rin ang Pilipinas from third world country na maging first world country. Kasi ang dami na natin pinagdaanan napatunayan naman natin gaano tayo kagaling as individual sa iba't ibang industriya, pagiging nurse, pagiging billiards player, pagiging pageant, ang dami natin sana pagtulungan natin to para dumating ang time makita naman na gaano kaganda ang buong Pilipinas. Kaya yun ang muna, classmate, hanggang sa susunod.